Ayun guys, mga kabiyahe, umaraw na. Umaraw na. Pero kaninang umaga ay maulan pa rin. Pero ngayon ay umaraw na. Kaya mag-iikot-ikot tayo. Ay, nakakamiss. Mga kabiyahe, samahan nyo ako. Papunta lang tayo ng San Antonio sa Quezon City. Samahan nyo ako sa let's say na short ride. Kahit hindi short ride. Gusto lang natin talagang umalis. Grabe, gusto lang natin talaga magmotor. Kaya ayan, nakatikim din tayo ng araw. So yun nga. Actually pupunta tayo sa Action Cam at iba pa kay Boss G yan. Titingin tayo nung ating ilang gamit. No, medyo nalaglag kasi yung ating case para dito sa ating Ace Pro 2. Hindi natin malaman kung saan nalaglag. So buti na nga lang kay Gian sa Action Cam at iba pa, meron siyang stock. Same time hindi mahal. So USB ano lang naman yung ano natin, yung plastic lang na hard plastic para lang alam mo yun, para meron tayong protection dito sa ating camera, no? Avoid nakakabawas din kasi siya ng mga tawag dito, gas, no? Pag meron tayong mga protective na gano'n. So kaya samahan nyo ako mga kabiyahe, no? At ngayon lang ulit tayo nakapag vlog, dahil nga dun sa ulan, sa bagyo, hindi tayo makaalis. Hopefully magtuloy-tuloy na to para makagala-gala ulit tayo. Medyo matagal na. Ayaw naman natin na i-risk ng gusto yung ating dahil kailangan din tayo dito sa bahay, no? Kailangan tayo sa bahay dahil malaman kung babaha, aabutin, mga ganun tipo. Mahirap naman pag wala tayo sa bahay tapos may mga ganong pangyayari. Ayaw naman nating magsisi, no, sa bandang huli na kung bakit umalis tayo. Tiniwan natin yung ating pamilya sa ganong sitwasyon. So ayun nga, kaya sinamantala natin ngayon na maaraw, no? Pero imagine kanina, kagabi, mga kabiyahe, talagang lakas pa ng ulan, no? Tapos hanggang kaninang umaga, ang lakas pa rin ng ulan. Pero sabi ko parang hindi na naman titigil tong ulan na to, no? So nakahiga lang tayo, nagbasa-basa tayo, nagpaplano-plano tayo ng mga gagawin natin kapag huminto na yung ulan, no? Biglang umaraw. Sa totoo lang mga kabiyahe, bigla lang tong umaraw na to. Kaya ayun, inapuran na natin, no? Nagsuot agad tayo ng pantalon, nag-jersey agad tayo, no? Kasi medyo maano rin, ayaw naman natin na naka short, naka t-shirt lang tayo pupunta. Kahit sabihin pwede, hindi naman natin yung ginagawa. Siyempre gusto pa rin natin na kahit paano protected tayo, no? Sa araw, sa ulan, sa alam niyo na ibig kong sabihin, di ba? Ayun, kaya ayan, biyahe tayo, labas na tayo. Medyo excited talaga tayong makapagmotor uli ngayon, no? Dahil lang dumi-dumi nga nito si Buhawi mga kabiyahe. Dahil nga nung nakaraang araw nilinis ko siya. Pero dahil ulan, pag ginamit mo, lahat ng talsik talaga nasa kanya, no? Harap likod, talsik ng tubig, matutuyo, talsik ng alikabok,
talagang madumi siya, pero external lang naman yung dumi nito. Makina nito mga kabiyahe, talagang alaga natin, lalo na sa langis, gear oil, no? Dahil kasama lagi natin si Buhawi, parte ito ng ating pamilya, kaya naalagaan din natin siya. So yun, tulad ng nabanggit ko, tayo ay pupunta sa San Antonio, Commonwealth, para kumuha nung cage para dito sa ating Ace Pro 2. Additional layer of protection na may bibigay natin dito sa ating action cam. Medyo na nga to mga kabiyahe, talagang nalaglag, no, nalaglag siya. Imagine kung wala yung protective na yun, baka kung ano nangyari, no? Baka hindi lang gas o marka yung inaabot itong ating Ace Pro 2, no? Medyo kasalanan din naman natin kung bakit nangyari yon. Pero syempre hindi naman natin sinisisi yung sarili natin, dahil kasama sa buhay, kasama sa ganap, no? Kaya yun, kailangan natin uling lagyan siya, kasi na proven ko na talaga na kailangan yung mga extra layer of protection, dahil unexpected yung mga nangyayari sa daan, no? Nangyayari habang nagmumotor ka. Kaya ginagawa natin lahat yung makakaya natin para protektahan itong mga equipment natin. Pero ayun pa rin, sa tuloy lang tayo. Mga bagay na dapat nating gawin, tinutuloy lang natin. So yun nga, at na-traffic na tayo rito. Biglang dagsa yung mga tao dahil umayos nga yung panahon, no? Isa na tayo doon sa take advantage na makapagmotor uli ngayon. Right. So yun. So gawin natin mga kabiyahe ay balikan ko kayo maya-maya, no? At pag siguro nasa EDSA na tayo, update ko rin kayo para malaman nyo rin yung kalalagayan. Mga kabiyahe, nais ko lang ng konti yung ating camera. Right. So approaching tayo ng monumento. Approaching na tayo ng monumento. So ito ay malapit tayo sa simbahan ng San Gabriel. So napakasaya, parang ang sarap ng pakiramdam ngayon na nandito pa sa kalsada uli, no? At nakakapagmotor. Wow, lakas ng hangin. Halos isang linggo rin tayong hindi halos pinapawisan, dahil wala ngang init. Talagang medyo malamig ang panahon dahil sa kauulan. At isang maganda pa is makakapaglaban na rin tayo. Baka bukas kapag ayos sa panahon makakapaglaban na rin tayo ng ating mga naipon na damit. So yun, as I mentioned earlier, mga kabiyahe, ay approaching tayo ng monumento. Yan. So kaliwa lang tayo rito. There you go. At dyan ay monumento. Yan. So mga kabiyahe nga pala, baka malapit kayo here in Caloocan. Meron actually rito nagbebenta ng mga murang mga laptop.
Ayan yung laptop warehouse na yan. Balak ko rin siyang puntahan, no? Balak ko siyang puntahan para makita kung talagang mura. Pero as far as napanood ko, talagang medyo sabihin natin mura. No, of course, ito yung mga pang school, pang office. Hindi to yung mga sabihin natin na matataas yung specs. Pero I do believe meron sila nun. Pero kung mga budget friendly lang, mga budget meal yung kailangan natin, like pang school ng mga bata, ganon, think that is more than ano talaga, no? Medyo may mura talaga. Talagang ganon, hindi ka naghahanap ng mabilis masyado o good enough para makapag online class yung mga bata, especially sa bagyuhan na ganito, no, madalas walang pasok dahil sa baha, no, nagiging evacuation center yung mga classroom, mga eskwelahan. Mainam na meron tayong ganito, mga kabiyahe, no. Later on, probably makapunta tayo dyan para advantage na rin natin. At least you will be able to know, be aware na there is such thing na store na nagbebenta ng mga affordable na laptop para sa ating mga anak, no? Siguro kailangan lang pipili ka ng medyo maayos-ayos, gano'n. Pero kung maganda-ganda yung budget, mas magandang siguradong unit yung makukuha natin, no? So yun, mga kabiyahe, ito na tayo sa monumento. Yun yung Monumento Circle. So EDSA na tayo. Nandito na tayo sa EDSA, kung saan merong NCAP. Kasi tayo hindi man tayo masyadong dyan sa NCAP, dahil talaga tayo ay law abiding citizen, no? Especially sa traffic rules natin, no? Dahil matagal na tayong nagbabiyahe o matagal na tayong nagmamaneho sa kalsada, naging na natin siya, no? Kasama na siya sa ating dugo, no? Traffic rules, no? Yung mga traffic rules na yan ay ating talagang sinusunod. Siguro as you grow older, you become more mature, talagang mas nagiging aware ka sa mga bagay-bagay, no? Siguro dahil na rin sa experience, mga ganung mga bagay, no? Kung saan natututo ka. Pero syempre ganyan pa rin tayo minsan, tayo dahil motor tayo so nakakasingit-singit tayo. Okay mga kabiyahe, mamaya i-update ko kayo. Badlaron, Balintawak na yun pag approaching na tayo siguro ng North EDSA, something ganon. At sa kung may makita tayong interesting maya-maya ay let's try to capture it. Alright? Yan guys, medyo si Ace Pro 2, sinabihan niya ako na linisin mo naman yung lente ko. Malinis naman siya. Ewan lang natin kung kasi nga medyo malamig, baka nagkaroon ng wag naman sana ng moist. Kasi dahil sa meron tayong waterproof setup nitong ating motor, nagamit natin siya nun sa pang reels natin o sa mga short video natin, mga nalamigan. Nag-moist, wag naman. Well, ayun, pero nilinis ko naman. Ilan ko kasi yung yung option niya, yung pictures niya na yun, na kung marumi na yung lente o kung may mga alikabok, i-advise tayo para hindi ma-compromise ng gusto yung ating video. At least ma-rectify agad natin yung mga kailangan natin gawin habang nagbi-video. Mahirap naman kasi na nagbi-video tayo tapos yung pala marumi yung lens natin,
no, medyo maapektuhan talaga yung ating video. Naka 4K tayo mga kabiyahe, no, kaya aanin mo yung 4K kung may dumi naman yung lente mo, di ba? Kaya ino natin yung option niya na yun, yung isa sa mga features niya na pwede nating gamitin lang. Syempre dagdag konsumo ng baterya. So the more features na ina-activate mo dito kay Ace Pro 2, siguro kahit naman anong action camera, talagang dagdag siya sa konsumo ng baterya, no? Kaya pag hindi na kailangan, siguro baka i-off natin yung ibang mga features niya just to save some juice as well, no? Tulad ngayon, medyo marami kasi tayong naka-on na gamit niya o mga features ni Ace Pro 2 natin, halos half na lang yung kanyang battery life, yung kanyang juice. Hindi ko alam kung dala natin yung ating spare battery. Sana. Pag hindi, yun na yun, alam nyo na. Kailangan natin siyang i-charge. Although pwede naman to mga kabiyahe na parang loop recording lang, no, pwede siya. So siyempre wala yung alam ko walang boses na kasama. Hindi natin magagamit yung ating external mic, for that reason. Pag ina-activate mo yung loop recording, pero makakuha tayo ng video kasi tatagal yung ano niya, endurance mode. Tatagal yung battery life niya. Well, anyway, kalahati pa naman. Hopefully matapos natin yung hanggang sa makarating tayo ng Purview kay Action Cam at iba pa, kay Gian, no? Siya yung atin talagang tinatakbuhan kapag meron tayong question sa mga audio natin o kailangan natin ng mga ganitong mga bagay-bagay, sa kanya muna tayo nagtatanong kung meron, no? Saka isa rin natin siyang subscriber, mga kabiyahe, si Gian, o yung Action Cam at iba pa. Isa rin siya sa mga subscriber natin. Siyempre, no, kaysa bibili tayo sa iba, siyempre doon tayo sa subscriber natin bibili, diba? Para ano lang yan, symbiosis lang yan, tulungan lang, suportahan. Tayo naman hindi napapahiya kay Gian kapag may tinatanong tayo. So ganito yung ating voice, yung ating recording, mga ganun tipo. Tinutulungan niya tayo na alamin kung ano yung best solution dun sa na-encounter natin na concern. Like before, kasi naka-predcon tayo na intercom, yung FX. Ito yung setup natin kapag maulan, no, umuulan, inabot tayo ng ulan sa biyahe at gusto natin na of course mag-video. So tinatanggal natin tong mic adapter, tapos ibinabalik natin yung original cover niya, tapos kinoconnect natin siya sa intercom ng FX. Of course the quality hindi naman ganun worse, maayos din naman siya, naririnig din naman tayo ng maayos. Pero yun nga, talagang napakabilis niya sa sa battery. Ang lakas niyang kumonsumo ng battery. Yo, yun lang, nasobrahan ng liko si tropa. Nasobrahan ng liko si tropa. Nasobrahan ng abante. At muntik niya ng maano yung taxi. Nabusinahan siya ng wagas na wagas. Dahan-dahan lang mga kabiyahe, no? Pag nasa motor na sa kalsada tayo, presence of mind, huwag masyadong magmadali pag di naman kinakailangan, no?
Talagang medyo traffic, no? Martes ngayon, medyo matraffic talaga. At yung pa, gumanda ang panahon. Kaya maraming tao. So yun guys, mga kabiyahe, approaching na tayo ng SM North. This is actually Project 7, no? Project 7 to, o Pag-asa. Mas banda ron na yung SM North, SM North EDSA. Laki niya. Nung araw tawag namin dyan SM City. Tapunta SM City. Kaya tawag nung araw dyan SM City eh. Ngayon mas kilala na siya sa SM North. May mga pagkakataon pa nga. Pasensya na kabiyahe. Ata nang bigla yung lalamunan natin. Kapag siyempre wala naman tayong noon, nagtatrabaho pa tayo, bata pa tayo, commute tayo, hindi pa tayo nakakasampa nun. Pag nagtatrabaho kasi ako dati dyan sa Chicago, sa Cubao, sa publication, pag mamasyal kami dito sa SM North EDSA, na ang tawag namin dati ay West. Dahil nga dito sa sakayan ng bus, nakababa, West lang po. Saan West? SM West. Ayan, ganun. SM West ang nakagawian namin noon. Talaga naging popular talaga yan kahit sa bus sa baba, SM West. Yung baga na pagdudugtong na SM, baba, SM. Sa West. Kaya nga pag tinanong ka na nung conductor doon, saka baba, SM West. Hanggang naging SM West, yung SM City. Experience ko lang naman yun, mga kabiyahe, sa kalsada, yung mga normal na tao lang, nakatulad ko. Na yun nakakatawa talaga kasi yung pala is nasa north siya. Nasa north siya, North Avenue, na talagang dapat tawag sa kanya ay SM North. Pero SM City talaga yan, mga kabiyahe. Mga araw, tawag talaga namin. So to keep that story short, hanggang sa natutunan na lang namin na North nga pala yan. So ngayon, kilala na siya sa SM North. SM North. Puro ganun. SM North. SM North. Ganon. Pero nung araw talaga, pag pupunta ka dyan, kahit sa mga kapitbayan, saan punta? Pag SM West? O SM City? Ganon. Ay, trivia. Medyo na traffic na tayo dito, mga kabiyahe. Approaching tayo ng Quezon Ave. Approaching na tayo ng Quezon Ave. Yan, dito. Approaching, talagang maraming liliko lang siguro to ng SM. Pabalik ng SM, U-turn. Yung ganun tipo. Kaya maraming mag-SM North EDS. Maraming mga masyal kasi nga gumanda yung panahon. Mga bata nasabik sa gala, tapos walang pasok, ATM lang, ganun tipo. So yun, kaya siguro maraming tao ngayon sa kalsada, maraming sasakyan sa kalsada. Pero kahit naman ako, gumanda yung panahon, papasyal ko kung may mga anak akong bata, mga chikiting patrol natin bigla na lang yan pag gumano na, Daddy, mag-SM naman tayo, ang tagal na nating naburo, hindi na tayo nakakalabas. 3 linggo na. Sa 2 linggo na, 3 linggo na. So yun, lagay ko maglilikuan lang yan dyan, mag-U-turn lang.
Kuya naka-rouser. Ayun. Naka-rouser si Kuya. Pasok tayo dito. Yan. Salamat po. Ayan, tapos kakaliwa na tayo dyan. Kaso, hindi na tayo makamove forward. Na lang natin kung makaano tayo rito. Iyon. So hopefully abutin natin yung red, yung go dyan. Alright, so balikan ko kayo maya maya mga kabiyahe. So yun guys, update lang. Pakaliwa na tayo. Quezon na inabutan natin yung isang anuhan. Medyo lakas ang hangin mga kabiyahe. So nakakagulat, matatangay ka. Nakakatangay. Ingay ng top box natin sa likod dahil nga sira yung isang bakal niya, pinagkakabitan natin. Kaya pag may lubak, maano. Pero hindi naman siya yung sabihin natin lalaglag, hindi naman. O mapuputol. Yung pindi naman yung bracket mismo, yung bracket sa loob. Ganon. Yung pinagkakabitan mismo natin ng butterfly para sa top box, yung pang ilalim. So yun yung naputol. Pangalawang beses na kasi siyang napuputol. Mukhang palitin na yung ating bracket. Baka ipapabricate natin yun, palalagyan natin ng bagong bakal, yung mga ganun tipo. Hindi lang ako sure kung yun talaga yung solusyon. Pero hindi naman ako worried, maingay lang kasi nga nagkikiskisan yung bakal. So yun, balikan ko kaya mga kabiyahe. Hindi tayo sa Quezon Ave. Ano pa no? Napocor. Opisina ng Napocor. So balikan ko kayo mamaya mga kabiyahe. And guys, mga kabiyahe, approaching tayo ng elliptical road, o mas kilala sa tawag na Quezon Circle. Ayan yung libingan ng ating Pangulong Manuel L. Quezon. Monumento. Alam ko, hindi siya nakalibing. Pwedeng tama, pwedeng mali. Check nyo na lang mga kabiyahe. Pero maganda dyan sa loob mga kabiyahe. Yan ay pasyalan, no? Diyan ka dadaan, no? Papasok. Hindi pala dyan. Dyan na nga. Kaso hindi ka makakaano kabiyahe dito. Kung galing kang Timog, kung galing kang Quezon pwede. Kakaliwa ka lang ng gusto. Kasi dito ang pasukan yan Timog. Kung galing kang Timog yan, no? Diyan ang pasukan yan. Kaya naman kung tutuusin. Galing kang Timog. Pero kung mag-aalanganin ka mga kabiyahe, o Quezon mag-aalanganin ka, ikot lang. Isang ikot lang naman yan. Doon ka na lang sa inner side para makita mo agad yung entrance at hindi mo lampasan. Pag nalampasan, isang ikot pa uli. Ganun lang yun diba? So yun mga kabiyahe, siguro napansin ko lang dun sa mga ibang video natin, parang masyadong nagiging seryoso
Alam mo yun, yung mga tipo na parang iniisip ko na lang is yung ganda ng video, yung kuha, no? Pero nawawala na tayo dun sa dati nating setup na kwentuhan, alam mo yun, ano yung nakita sa kalye, yung mga ganung tipo, nawala, no? Naging focus natin yung equipment, natin, paano ma-maximize, lagi natin inoobserbahan, na parang nawala yung peace of mind natin habang nagbabiyahe. Alam mo yung parang iniisip mo na baka mamaya may sumusunod sa'yo. Siyempre it worth din mga kabiyahe kasi ng pera, no? Kung makukuha sa'yo yan, napakadaling isalya, no? Kasi wala naman tayong registration ng IMEI dito sa Pilipinas, no? Napakabilis ng makuha sa'yo. Pag nakuha na, hawak na, kanya na yon. Alam mo yung mga ganun tipo. So parang naging ano tayo, parang nababother na lang tayo dun sa dami ng equipment natin, no? So parang nawala yung pagiging simple, yung pagiging simple mo o simple ko na tao, na dahil nga meron kang ganung equipment, minsan parang naisip mo i-flex, ganon. Which is alam kong hindi ako yun, yung ganung tipo. Kaya what we decided, mga kabiyahe, itong ating Ace Pro 2, ito yung gagamitin natin, no? Ito yung gagamitin natin na camera lang talaga natin. As in siya lang, no? Siya lang talaga. Hindi nyo na makikita yung X5 natin. Siguro kung mag-kita 360 ulit tayo na na camera, siguro hindi yung ganon kamahal, kasi mawawala yung pagiging simpleng buhay lang na gusto natin. Kasi may yung parang may nararamdaman kang yabang. Ayoko nung pakiramdam na yun mga kabiyahe. Ayoko nung ganung pakiramdam na parang feeling mo angat ka sa iba. Ayoko nung ganung pakiramdam. Nung binata ako, naalala ko, bagong kasal na ako noon. First time kong magkaroon ng kotse, parang pakiramdam ko ang yaman-yaman ko. Pakiramdam ko pwede na ako magyabang sa buong mundo na meron na akong sasakyan. Luma naman yung sasakyan ko, no? Pero during that time kasi mga kabiyahe, pag may sasakyan ka, parang naging status symbol mo, no? Noong panahon na, let's say, mga 3 decades ago, no? 3 decades ago, naging status symbol ko siya. Diba, yung may mga cellphone noong araw na nakaano sa sasakyan, no, yung naglalaki mga cellular noong araw, meron kanyan, angat ka sa iba baga status symbol mo yun. Uy, big time to, yung ganun tipo. Dati okay lang sa akin yung ganun pakiramdam dahil gusto ko siya. Pero nung natutunan ko sa buhay na maging mabuhay ng simple, para ma-enjoy mo lalo yung kung ano yung meron ka, yung ganun tipo. So nung dito lang lately mga kabiyahe, is naramdaman ko na naman siya, no? Sabi ko, ano tong pakiramdam na to? Itong ganun, parang alam mo yung pamilyar kaya dahil dati mo na siyang naging pakiramdam, no? Over something. So dahil ayoko nga siyang ayoko talaga siya ng pakiramdam na gano'n. So you guess what's next, what has happened, we have to let it go. I have to let it go, no? Kailangan kong mag-decide agad-agad, kasi baka mag-grow na naman yung ganong feelings o pakiramdam na meron ako. Alam mo yun? Kaya
Eto mga kabiyahe, itong Ace Pro 2 natin, no, nung nabili natin to, tayo tuwang-tuwa naman. No, tuwang-tuwa tayo. Sa totoo lang. Kasi ito yung unang binili natin na pinag-ipunan natin ang uso ng kainaman talaga. No? Dahil nga gusto natin kahit paano maganda talaga yung video natin. No, even kasi sa low light talagang napakaganda nitong Ace Pro 2 eh. No, talagang napakaganda niya. Malinaw. Hindi naman siya ibig sabihin na kapag madilim liliwanag. Hindi naman ganoon, hindi naman to lente. No, hindi naman to flashlight. No, wala namang kasamang flashlight to para maliwanagan ang buong mundo. O yung yan mo. Kundi yung low light, alam mo, yung mga tipo na ilaw-ilaw, gabi, mas maganda yung nakukuhanan. Yun lang naman yung ibig ko sabihin doon na maganda talaga sa low light, no? Kasi makikita nyo nung sa mga video natin mga kabiyahe na tayo ay nagkape, no? Yun yung unang gabi na lumabas tayo to test yung capability niya sa gabi. At di naman tayo talaga napahiya, no, hindi naman talaga tayo napahiya. Talagang ang ganda. Ala, ito na ba yun? Ay, hindi pa pala dito. Doon pa pala sa kabila. Pala natin ito na. Doon nga pala yun sa may St. Peter pa. Wala ko St. Peter na yun. Hindi pa pala. Siyempre dito tayo lagi sa motorcycle lane. Ayun na pala yung St. Peter. Ayoko na may mga ganun na sasagasana ako kahit kasahan eh. So yan. So yung next U-turn pala, ito tayo mag-U-turn next. Kasi magdodo ng Tonyo tayo. Ano tayo? Yan, Don Antonio. Ano kasi dito mga kabiyahe, talagang sikilan dito. Talagang medyo ano tong daan na to. Minsan kahit nakasenyas ka na rito, hindi ka talaga nila ikaw gumawa ng paraan mo, yung ganung tipo. Nakakalungkot dahil nag-signal ka, you're trying to avoid yung traffic rules, no? In a way na ilalagay mo yung sarili mo sa panganib, no? Minsan magawa tulad yan, kakaliwa ka, gusto nila doon ka pa kukuha ng clearance ba? Hindi naman natin saan ba? Ay, doon pa pala sa kabila. Kakalito kasi. So yun mga kabiyahe, paano na tayo rito sa Don Antonio? Kanan na tayo. Minsan nakakalito dito. Yan. Alright. Whoops. 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 Right.
may ginagawa doon sa unahan. Kaya traffic. Go. Tatandaan ko kaya papunta nang walang mapa. Tingnan natin. Wala pa naman tayong data. Na-excite eh. Hindi na ako nakakapag-load. Anyways, tingnan na lang natin. Infirmary lang naman yun. Infirmary road. Hindi naman tayo magtanong-tanong. Dati, gano'n naman talaga. Tanong-tanungan lang. Diba? Wala ka naman dating mapa sa cellphone. Ang mapa dati, mabibig mo lang. National Bookstore, yung libro. Kapag di ka pa marunong tumingin, ligaw ka pa rin. Mag-ano lang tayo. Dito lang tayo sa right side kasi kailangan natin mabasa yung daan. Pag di natin nabasa yung daan, wala din. Right, so balikan ko kayo maya maya mga kabiyahe. So tingin ko nasa tamang daan naman tayo. Pero parang hindi. Parang naliligaw na naman ako. Ay naka. Ano ba yung infantry? Parang ito yung infantry. Parang ito yun. Boss, saan ba yung infantry? Infantry road. Natatawa na naman ako. Use of faith. Pero andito lang yan. Hindi pwedeng mawala dito yan. Ito yung mga school namin. So na tayong May Creek Infantry Road. Kaya tayo. Boss, ito na ba yung infantry? Ito yung infantry road. Infantry? Oo. Mas ka na sir. May school, St. Andrew. Saan ka magaling? Doon ka galing? Oo. Magpas ka. Ganyan, may school doon na St. Andrew. Pakanan, yun yung infantry. Ah, yun ang infantry. Salamat ah. So balik lang ako rito, boss. Balik lang ako dito. Lumampas tayo mga kabiyahe. So dun doon sa may school, lagi naman tayo naliligaw dito eh. Parang normal na lang. Anyways, so balik ako kayo mga kabiyahe pag nakita ko na talaga. So yun guys, nakita na natin. Dito na tayo. Sabi ko na eh, familiar na sa akin yung lugar. Kaya eto na tayo. Ayan yun guys, action cam at iba pa. Boss yan! Ay, naku, salamin ko. So yun guys,
Natapos na natin yung sadya natin dito kay Action Cam. At iba pa? Ayun siya. Action Cam at iba pa. Yan siya. So, tapos nagkakwentuhan pa tayo nila. Nagkakwentuhan pa ni Gian. Sandali. Yun lang. Bigla namang umulan. Ayan. Hindi, ambon lang. Ambon lang naman siya. Tapos ngayon, stop recording. Guys, update lang. Dito. Yan. Diretso na lang sana tayo doon pa Roosevelt. Kaso medyo traffic doon. Kaya dito tayo pinadaan. Dito tayo tinuro tayo dito ni Kuya. Malawang kanto, kaliwa. So unang kanto yung nakaliwaan natin. So dito tayo. Tapos kaliwa. Road close. So basta Calvary tapos kaliwa. Kahit motor bawal. Motor pwede. Do not enter. Tayo dito motor, pwede naman tayo. Ang pinagbaano nila is yung 4 wheels. Pero road close, di natin alam kung bakit. May ginagawa doon. Pero kaya naman ng motor. Ganun ba? Kaya nga nila kinina road close, do not enter. Papaikot na nila at baka makasawit nila ng dahil bako eh. Oo nga. So sa magandang daan dyan, boss, papuntang congressional. Luzon na to eh. Kaya nga. Pero meron doon naman yung sa kabila. Kaya siguro sobrang traffic doon. Hindi sila dumada kasi nakit yung ano. Ako